Sundalo City. Mga nasugatong sundalo sa unang bugso ng engkwentro sa Marawi City bumalik na sa battleground at handa na muling makipagbakbakan sa mga terorista. Bilang ng mga Pilipino na tinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap bumaba na sa unang pagkakataon sa nakalipas na 3 quarter ayon sa SWS survey. Motion for reconsideration ng Uber at Grab nakasalang sa deliberasyon ng LTFRB. Sa ibayong dagat, 2 katao patay sa magnitude 6.7 na lindol sa Greece. At ngayon, narito ang detalye o babalikan natin ng mamaya-maya lamang. Samantala, balikan din natin mamaya-maya ang weather forecast mula dito sa Radyo Pilipinas mula sa Pag-asa. Samantala, Radyo Pilipinas News Nationwide. Naka-alerto ang lahat ng himpilan ng PNP sa buong bansa sa posibleng malawakang pag-atake ng NPA sa mga susunod na araw bago idaos ang sona ng Pangulo. Ito ay makaraang kumpirmahin kahapon ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na merong pinaplanong panggugulo ang mga komunistang rebelde sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay De La Rosa, maging ang mga probinsya na hindi pinamumugaran ng NPA ay target na rin ng kanilang panggugulo. Para sa buong detalye, Leo Sarte. Magugunda na noong Lunes, ibinunyag ni De La Rosa na natuklasan ng PNP ang plano ng NPA na maglunsad ng pag-atake sa Davao bago magsona ang Pangulo. Noong Miyerkules ay nakaengkwentro at naitaboy ng 10 PSG ang halos 100 rebelde ng NPA na nagpapanggap ng mga sundalo ng Task Force Davao sa kanilang pagtatangkang magtayo ng illegal na checkpoint sa National Highway sa Cotabato malapit sa boundary ng Davao. Kasunod nito, kinumpirma ng militar na may na-intercept silang dokumento mula sa NPA na nag-aatas sa mga miyembro nito na maglunsad ng simultaneous nationwide offensive bago magsona bilang pagtutol sa deklarasyon ng martial law. Mula sa PNP, ito si Leo Sarte, nag-ulat para sa Radyo Pilipinas. Nakahanda ng magbantay ang National Capital Region Police Office o NCRPO para sa idaraos na ikalawang sona ng Pangulong Duterte sa Lunes. Ayon kay NCRPO Director Chief Superintendent Oscar Albayalde, bagamat wala pa silang namomonitor na matinding banta seguridad sa gaganaping zona, nakahanda pa rin ang pulisya laban sa mga terror threat at sa banta ng NPA na magkakaroon ng mga pag-atake bilang pagtutol sa martial law sa Mindanao. Samantala sa South Gate ng Batasang Pambansa, may pwesto ang mga ralistang anti-Duterte, habang sa North Gate naman may pwesto ang mga pro-Duterte rallies. Mahigit 6,000 security forces ang magbabantay para sa zona, kabilang na riyan ng 300 augmentation mula sa Joint Task Force mula pa sa AFP. Paalala naman ni General Abayalde sa mga rallyista. Sa ating pong mga rally naman sa ating mga militanteng grupo, sana po ay magkanta po lang tayo ng ating rally in a very, very peaceful manner, in a very civilized manner para po maiwasan natin sa atin. Tinig ni NCRPO Director General Oscar Abayalde. Samantala, alamin na natin ang lagay ng panahon sa maghapon mula kay Lenny Ruiz sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Lenny, good morning. Maraming salamat at magandang tanghali. Wala naman tayo nakikitang low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang weather system na siya nakaka-apekto ngayon dito sa may western section ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas ay ang tinatawag na Southwest Monsoon o Habagat. Intertropical Convergence Zone naman apektado ang buong Mindanao. Kaya maulap na kalangitan na may mahina ng katamtamang mga pagulan at pagkulog-pagkidlat ang mararanasan dito sa Kamaynilaan, Kabisayan, Mindanao, Katikulan, Mimaropa,
Calabarzon Parang bading at yan, no? gitnang Luzon. Bagyang maulat naman hanggang sa maulat na kalangitan na may mga pagulan at pagkulog-pagkidlat ang iiral naman sa nalalagatang bahagi ng bansa. Katamtaman hanggang sa kung minsan malakas na hangin mula sa timog kanluran ang iiral sa gitna at katimugang Luzon. Pwede rin sa Marawi po. Pwede sa Marawi. Concerns, Joseph Lawrence Garcia. Sabihan niya ng Pangulo, ang gusto niyang maging laman ang kanyang talumpati ay direct to the point at dapat ay nasa 40 hanggang 50 minuto lang kahaba. Nasa 15 hanggang 18 pahina umunod from sa speech ni Pangulong Duterte. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar para sa Radyo Pilipinas. Samantala, hindi nagawang maitago ni Pangulong Duterte ang kanyang emosyon nang ito'y humarap kahapon sa tropa ng 103rd Philippine Army sa Camp Ranao, Marawi City. Nagbabalik muling si Alvin Baltasar para sa detalye. Nang mabanggit ng Pangulo sa harap ng mga sundalo ang tungkol sa gabi-gabi niyang pagbasa sa ipinapadala sa kanyang paper hinggil sa sitwasyon sa Marawi, dito na bahagyang huminto sa pagsasalita ang Commander-in-Chief. Pinilit na ngumiti ng Pangulo, pero ang sinunod natin ginawa ay umuko na lamang. Tumagal ng 10 segundo ang paghinto ni Pangulong Duterte bago dito nakapagsalita na napansin din ng ilang mga opisyal na nakapaligid sa kanya, gaya ni National Security Advisor Herbo NSS Baron Jr. Bumabagsak pa rin signal natin. Nasasaktan sa tuwing nakakarating sa kanyang kaalaman Dapat naman talaga ang mga ganun, di ba? namamatay na Dati ganun sundalo ginagawa natin, sa solo-solo. pakikipaglaban sa Marawi. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar para sa Radyo Pilipinas. At sa iba pang mga balita, tumaas naman ang moral ng mga sundalo sa Marawi matapos bumisita nga si Pangulong Duterte. Ayon kay Joint Task Force spokesman Lieutenant Colonel Joar Herrera, personal na binisita ng Pangulo ang puwersa ng pamahalaan sa Marawi kung saan nagpapatuloy ang opensiba laban sa Maote Group. Dakong tanghali nang dumating ang Pangulo sa lungsod at nagtagal hanggang alas 3 ng hapon. Pinasamlamatan din ng punong ehekutibo ang mga sundalo sa ginagawa nitong suporta para supilin ang teroristang grupo sa bansa. Kasabay nito, muling tiniyak ng Pangulo sa militar na tutulungan sila ng pamahalaan. Hinangaan naman ng mga sundalo si Pangulong Duterte dahil sa tapang nito na magtungo sa Marawi sa gitna ng patuloy na bakbakan doon. Binisita naman ng Pangulong Duterte ang mga kagawad ng Presidential Security Group o PSG na nasugatan sa enkwentro sa Arakan, North Cotabato noong July 19. Abot ang papuri ng Pangulo sa ipinamalas na tapang ng mga sundalo ng ipagbakbakan sa mga rebeldeng NPA. Personal na dinalo ng Pangulo ang mga sugatang PSG members sa Camp Panakan Station Hospital, Naval Station Felix Apolinario sa Davao upang buhayin ang moral ng mga ito. Personal ding sinabitan ng Pangulo ng medalya ang bawat sundalo kasabay ng pagbigay ng tulong pinansyal para sa kanila. Binigyan din ng Pangulo ng isang smartphone at baril ang bawat sundalo. Ang PSG members na binisita ng Pangulo ay sina Staff Sergeant Jerry Torsar, Staff Sergeant Arnel Matunhay, Staff Sergeant Rolito Lisondra, Corporal Ayam Alia at Corporal Rodel Ledesma. Isang hinihinalang miyembro ng rebelding NPA ang napatay matapos makipagbakbakan sa mga sundalo ng pamahalaan sa Cagayan de Oro City. Ayon sa military report, isang grupo ng mga sundalo na patungong Cagayan de Oro ang tumigil sa inakala nilang lehitimong checkpoint. Pero agad nilang natulugan na isa pala itong patibong ng mga kalaban. Sumiklab ang sagupaan hanggang sa mapatay ang isa sa mga rebelde dahilan para tumakas ang iba pa nitong kasamahan. Ang napatay na NPA ay pininiwala ang kasama sa mga NPA na umatake noong Miyerkules sa isang convoy ng Presidential Guards sa Arakan, Cotabato kung saan 5 miyembro ng PSG ang nasugatan. Isang pulis naman ang patay at ilang miyembro ng NPA pinaniniwala ang sugatan ng makasagupa ang mga ito sa loob ng nakubkob na kuta ng mga rebelde sa bulubunduking bahagi ng Barangay Concepcion, Pangatukan, Bukidnon. Ang napatay na pulis ay nakilalang si PO1 John Herbert Tingol. Ayon sa ulat, pinasok ng pinagsanib na puwersa ng 1st Special Force Battalion ng Philippine Army at Provincial Police Public Safety Company ang kampo ng mga rebelde sa Pangatukan.
Ayon kay Pangatukan Police Station Commander Senior Inspector Dominador Orate Jr., hindi na naabutan ng militar at pulisya ang mga rebelde dahil nakatakas na mula sa kanilang kampo. Pero nang magmasid ang government forces sa paligid ng kampo ay bigla umanong nagpaputok ang ilang naiwang rebelde kaya tinamaan sa likod si PO1 Pingol. Gumanti ang tropa ng gobyerno kaya umatras sa mga rebelde kasama ang ilang mga sugatan batay sa bakas ng dugo sa encounter site. Nakabalik pa sa headquarters si Pingol sa natagabayan ng Wao, Lanao del Sur, pero hindi nito nakayanan ng sugat at tuluyan din itong binawian na ng buhay. Kasunod ng pasya ng palasyo na huwag nang ituloy ang back-channeling talk sa CPP, NPA, NDF, inilatag ni Pangulong Duterte sa harap ng puwersa ng pamahalaan sa Marawi na kanya nang isusunod ang grupo ng New People's Army. Sabi ng Presidente, tatapusin niya na ang gulo sa Marawi at pagkatapos nito ay magpapatawag siya ng reorientation sa hanay ng mga kasandulahan para tapusin na ang rebeldeng grupo. Ang detalye mula kay Alvin Baltasar. Pahayag ni Pangulong Duterte, ayaw niya nang makipag-usap sa NPA dahil sa mga ginawa nitong pagpatay sa kanyang mga sundalo at polis. Marami na niyang utang ang armadong grupo at ayon sa Pangulo, galit siya sa mga pangyayari. Nitong nakarang araw, 5 miyembro ng Presidential Security Group ang nasugatan sa pakikipag-enkwentro sa mga NPA na nagpanggap ng mga sundalo sa Arangat, Cotabato habang may mga pinagdaiging pulis. Ang NPA habang ang mga ito'y namamalengke lamang at wala naman sa pakikipaglaban. Reorient tayo, NPA na naman, kasi marami silang utang sa ayaw ko na makipag-usap. Marami na akong sundalo na pinatay nila. Marami na akong pulis na pinatay nila. Ang naging bagay na pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula po rin sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar para sa Radyo Pilipinas. Matapos magpagamot at magpagaling, balik na sa battleground at handa na ulit sumabak sa labanan ng mga sundalong nasugatan noong unang sumiklab ang labanan sa Marawi noong Mayo 23. Ayon kay Task Force Marawi spokesperson, samantala matapos magpagamot at magpagaling, balik na sa battleground at handa na ulit sumabak sa labanan ng mga sundalong sugatan ng unang sumiklab ang labanan sa Marawi noong Mayo 23. Ayon kay Task Force Marawi spokesperson Lieutenant Colonel Joar Herrera, bumalik na sa Marawi ang 250 sundalo na sugatan noon. Mas tumapang anya ngayon ang mga sasabing sundalo na desidido na muli makipagbakbakan at durugin ang mga terorista. Mas determinado anya ngayon ang mga sundalo na palayain ang Marawi City mula sa galamay ng mga terorista. Propaganda lang ng Maote Terror Group ang kanilang pahayag na kontrolado nila ang buong Marawi. Ito ang ibinigay diin ni Lieutenant Colonel Emmanuel Garcia ng Joint Task Force Marawi na nagsabing hindi na dapat pinapatulan ng mga ganitong kasinungalingan mula sa teroristang grupo. Si Leo Sarne para sa detalye. Posibleng naghahanap lamang daw ng nakalimutan ko. suporta ang Maote Terror Group sa ibang lokal na teroristang grupo dahil nalagat na ang halos kabuuan ng kanilang puwersa. Maging ang paghahanap ng foreign funding at pagkilala sa kanilang grupo ay posibleng dahilan din ng teroristang grupo sa pahayag nilang ito o dagdag ng opisyal. Sa ngayon niya, tuloy-tuloy ang combat and clearing operations na ginagawa ng militar sa Marawi City upang sa lalong madaling panahon ay matapos na ang gyera sa syudad. Nauna rito, inihayag ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año na mulang na lang sa 100 kilometers sa Marawi ang kumadol na ayaw ko na saan yun, at isang final wala push sa lamang radyo. kailangan gawin ng AFP upang tuluyang madurog ang teroristang grupo. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne nagulat para sa Radyo Pilipinas. Mga nagbabagang balita pa rin sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas Nationwide News. Salmig Barako 3-in-1 Coffee. Mga tol, Robin Padilla po, kasama si Barak Umaga, ang mascot ng Salmig Barako 3-in-1 Coffee. Kaping gigising sa'yo. Kung tayo, provincial Andito boss? kami para siguradong gising kayo. Provincial na tayo? Barak, mag-physical exercise tayo. Pampainit ng katawan. Purong braso. Hamunin Okay niyo na ang yung katabi niyo provincial. dyan. Usually At si 30 gisingin niyo provincial ang na eh. mga biceps.
Ready, set, Type 1. gising! Panalo? Yes. Talo? What? Okay lang. Basta gising. Ganyang magpagising ang tagagising ng bayan. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barack Umaga. Yo! Nagsasabing, gising tayo, bayan! New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs, 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone, anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Mabuting balita mula sa SSS. Ngayon, may mga bagong branches na. Ang Usap daw kayo. ay madali nang mapupuntahan. Usap kayo Bawat ni oras Mac. ng biyahe, tipid sa pasahe, mas bilis sa transaksyon para sa mga benepisyo. Pasay pa ito eh. Tandaan, lahat Pasay. ng kailangang transaksyon sa SSS ay Pasukin pwede na sa natin yan, ating Pasay. branch. Buti na lang may mga bagong SSS branches na. Alamin mo silang malapit sa iyo. Tumawag sa 906-446-155. Mag-log in sa www.sss.gov.ph. News nationwide. Radyo Pilipinas. News nationwide. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, iginit ni Sibak Party List Representative Sherwin Tugna na nararapat lang na palawigin pa ang batas militar sa Mindanao. Bukas magkakaroon ng special joint session ng mga mambabatas para pagbutuhan ang extension ng martial law. Aning Tugna, ang pagdidebatihan na lang nila ay kung hanggang kailan i-extend ang martial law at kung sasaklawan ba nito ang buong Mindanao o ang Marawi na lamang. Paliwanag pa ng mambabatas, malinaw na may rebelyon at bantas seguridad ng publiko sa Marawi, kaya sa tingin niya ay dapat palawigin pa ang batas militar. Para sa akin, marapat lamang na i-extend natin ito sapagkat alam naman natin ang kalaban dito, hindi naman itong mga ordinaryong kriminal. Ito ay funded by terrorists. Si Sibak Party List Congressman Sherwin Tugna. Radyo Pilipinas. News nationwide. Samantala, Energy Department umalma sa pagpapataw ng bayarin ng mga power distributors companies sa mga consumer mula sa Pasay. Ang buong detalye mula kay Ariel Fernandez. Planong pagbayari ng Department of Energy ang mga generation at distribution companies para sa karagdagan Sunod-sunod na ba ito, boss? Tapos si Zeb Busongan? Ayon kay Energy Undersecretary Felix Puentevilla, ipatutupad nila ang causal fee policy sa mga kaso ng force outreach dulot ng kapabayaan ng intentional shutdown ng mga generation distribution company. Sinabi ni Puentevilla ng causal fee policy ay ang pagpapataw ng singil sa incremental cost na kuryente sa generators na kung saan ay nagpapatupad ng force outreach. Layunin ito na matugunan ang isyu ng pagpapasa ng karagdagang singil sa consumers dahil sa pagtirik ng mga planta. Hindi ito civilian na ipasa sa publiko ang gastos ng mga kumpanya sa pagbili ng additional supply mula sa ibang power source. Mula sa Pasay City, Ariel Fernandez para sa Radyo Pilipinas. News nationwide. Mula dito sa Metro Manila, alamin natin ang latest, ang mga balita mula sa mga lalawigan naman. Unahin na natin sa Bonto, pahigit 120 million pesos inilaan para sa konstruksyon ng kalsada sa bayan ng Paracelis sa Mountain Province. Naroon si Jeff Busongan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jeff? Mahigit 120 milyong piso ang inilaan para sa construction ng kalsada sa bayan ng Paracelis dito sa probinsya ng Mountain Province. Kabilang dito ang konstruksyon ng Poblacion Aba Bakari Road na pinuntuhan ng programang konkreto at ayos na lansangan ang daan tungo sa pangkalahatang kaunlaran o kalsada project. Nagkakahalaga ito ng 70 bilyong piso. Nakasaad sa programa ng proyektong ito na gagawing 2 lane ang kalsada, lalagyan ito ng erosion control at proteksyon sa mga gilid ng kalsada. Sinimulan din ang konstruksyon ng kalsada mula sa Poblacion Paracelis
papuntang Barangay Bantay. Ito ay pinunduhan ng Philippine Rural Development Program o PRDP at nagkakahalaga ito ng 41 milyong piso. Ang mga ito ay proyekto ng gobyerno na ipinapatupad ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa mensahe ni Paracelis Mayor Avelino Amanyan, sinabi niya na hindi nila inaasang mabibigyang atensyon ang kanilang bayan para sa napakagandang proyekto. Dahil dito ay nagpapasalamat siya sa pagbigay atensyon ng gobyerno sa kanilang bayan. Mula rito sa Bontoc Mountain Province, ako si Seth Bosongan para sa Radyo Pilipinas. At higit pitong daang mga barangay sa Cordillera na ideklarang drug cleared na. Mula Baguio, Jong Munar para sa detalye. Iniulat ang Police Regional Office Cordillera na mas 743 barangay mula sa 1,176 na mga drug-affected barangays ang tawang drug cleared. Ayon kay Police Chief Superintendent Elma Francis Tarona, Regional Director ng PRO4, ang Cordillera ng tatlong mga region sa bansa na pinabilangan ng Western Visayas at Calabarzon na may pinakamaraming ginang ng mga barangay na naideklarang drug cleared amo sa pinakulong talas ngayong taon. Anya habang nananatili ang lungsod ng Baguio sa lalawigan ng Benguet na nakantabay maideklara bilang drug-free LGUs. Kanina nagkakaroon ng 17 barangay sa Baguio at 2 sa Benguet, 2 lalawigan pa sa region ang muling napabilang sa drug-affected areas dahil sa panunumbalik ng illegal na kalakal at paggamit ng droga. Batay sa monitoring ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera, ibinagdagta ni Sarona na muling nanumbalik ang kalakal ng illegal na droga sa may 21 barangay sa Abra at 11 barangay naman sa lalawigan ng Kalinga. Aabot naman sa umigit kumulang sa 6 na bilyong pisong halaga ng iba't ibang uri ng illegal na droga na bawasan sa mga lansangan sa buong regiyon mula ng simula ng malawakang kampanya laban sa illegal na droga. Mula sa Baguio City, Jong Munar para sa Radyo Pilipinas. At 4 na agila at 3 pang wild animals pinakawalan ng DNR Region 3 sa Nueva Ecija. Para sa detalye mula Nueva Ecija, Dick Sevilla. Pinakawalan ng mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources Regional Office 3 ang 4 na serpent eagle, 2 tawa at 1 pagong sa kagubatan na sakop ng munisipalidad ng Pantabangan dito sa Nueva Ecija sa nakaraang mga araw. Matapos ang 5 taong pangalaga sa mga ilat na hayop sa Rescue Center ng DNR sa Palayan City. Ito ang kinumpirma ni DNR Nueva Ecija Provincial Officer Alfredo Collado kung saan partikular ang pinalaya ang mga hayop sa Barangay Malbang sa bayan ng Pantabangan. Sinabi naman ni DNR Central Luzon Assistant Director for Technical Services Art Salazar na bago pinawala ng mga hayop ay sinartipikahan muna ng mga veterinarian na malusog ang mga ito at kaya nang mamuhay sa ilang. Dinagdag pa ni Salazar na bago pa man ang pagpapakawala sa mga hayop ay nagsagawa na ang grupo ni Collado ng DNR Protocol na information at education campaign sa mga komunidad na nasa tabi ng kagubatan upang makuha ang suporta ng mga residente sa pangalaga sa wildlife. Nilagyan din na niya ng mga tracking chips ang mga pinawalang hayop upang mas masubaybayan ng mga ito. Sinabi naman ni Collado na kailangang ibalik ang mga wild animals sa kagubatan dahil sa kanilang importansya sa ecosystem kung saan una na aniyang pakawala ang ahensya ng 12 Brahminy kite eagle, 5 monitor lizard at 30 backturtle sa bahagi naman ng Angat Watershed Forest Reserve sa Bulacan. Mula Nueva Ecija, ako si Dick Sevilla, Radyo Pilipinas. Mula sa lalawigan, balik naman tayo ngayon dito sa Metro Manila kung saan naglatag ng patakaran ng mga opisyal ng Senado at Kamara para sa isasagawang special session bukas, Hulyo 22. Partikular natatalakayin sa naturang sesyon ang tungkol sa posibleng pagpapalawig pa ng batas militar sa Mindanao. Ayon kay House Secretary General Cesar Pareha,
naghanda sila ng mga panuntunan at kasalalay sa mga senador at kongresista kung aaprubahan ang nasabing rules. Dagdag pa ni pareha ang mga mambabatas na rin anya ang magdidesisyon kung paano ang paraan ng pagboto, kung ito ay nominal o sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Samantala, sinabi ni Senate Secretary Lutgardo Barbo na pagsasamahin ang bilang ng mga senador at kongresista bago itakda kung ilan ang mayoryang boto. Pangunahan ni Senate President Coco Pimentel at House Speaker Pantaleon Alvarez ang joint special session bukas. Samantala, tiniyak naman ni Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar na hindi maapektuhan ang ekonomiya sa Mindanao kung papalawigin pa ang martial law sa rehiyon. Ayon kay Andanar, kahit kinansila ng ilang turista ang unang mga bookings, subalit mas marami anya nagbabakasyon lalo na dito sa Rehiyon 12. Dagdag pa nito na mas paborable pa umano sa mga taga Mindanao, lalo na sa mga turista, ang martial law dahil mababantayan ng mga otoridad ang publiko. Dahil sa ekstensyon ng martial law, balik normal umano ang hanapbuhay ng mga residente, lalo na sa sektor ng negosyo dahil sa mahigpit na seguridad, dahil sa presensya ng pulisya at ng militar. Nangako naman si Vice Presidente Leni Robredo na ipaabot niya sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang mga problema ng mga kababaihang Bangsamoro ukol sa imposisyon ng martial law sa Mindanao. Ito ang tiniyak ni Robredo nang magipagkita siya sa mga representante ng iba't ibang mga organisasyong pangkababaihan noong Huwebes, ilang araw bago mag-expire ang martial law sa Mindanao. Egad di Tiapco para sa detalye. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga kababaihan, tinanong ni Vice Presidente Robredo sa mga partisipante kung ano ang kanilang pananaw sa idineklara sa buong Mindanao sa dihi ng pag-atake ng mga teroristang Maute sa Marawi. Ang mga representante kasama yung mga grupo ng mga kababaihan mula sa Marawi ay nilahad ang ilang mga issue tungkol sa mga internally displaced persons sa mga evacuation center, bukod sa kakulangan ng mga supply ng mga relief goods sa ilang mga kalapit na bayan na kumukbong sa mga nagsiligas na mga residente ng Marawi at ang problema sa epekto sa kalusugan sa kanilang kapaligiran. Nangangamba ang ilang mga partisipante tungkol sa ekstensyon ng batas militar o martial law, pero napuna din nila ang pagkakaiba ng martial law ngayon at sa martial law noong kapanahunan ni Marcos. Ayon sa mga kababaihan, ay dapat na maisali ang mga civil society organizations at iba pang mga stakeholders sa pagpaplano ng rehabilitasyon Norman, Lab, Eugene, Rico, Marlo, Carmencita, Resley, Elazimay, Sherwin Marco, Cirillo, John Maranao, tulad ng away-away ng mga pamilya o yung tinatawag nilang rido, at ganoon din ang posibleng magiging problema sa pagtukoy sa mga pangunahing pangangailangan ng mga nagsisiligan sa ganitong kalagayan. Mula sa tanggapan ng Vice Presidente, ito si Egad Titiaco, Radyo Pilipinas. Samantala, abot sa 1 milyong pisong halaga ang naiwang pinsala matapos sunugin ng mga armadong lalaki ang tatlong sasakyang pag-aari ng Mamsar Industrial Corporation sa sitio Biorbohan, Barangay Rizal, Surigao City. Batay sa investigasyon ng Surigao PNP, sinunog ng pinaghinalang New People's Army kahapon ang ng umaga ang backhoe, forklift at isang multicab na nirentahan lang ng isang mining company. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang may-ari ng mga sakyan kung ano ang posibleng motibo ng mga hindi pa kilalang responsable sa pagsunog ng mga equipment. Na-recover sa natulang lugar ang maraming basyo ng bala ng iba't ibang uri ng armas at wala namang naiulat na sugatan sa nasabing pangyayari. Oras po natin sa buong kapuluan, 12:44, mga nagbabagang balita pa rin sa aming pagbabalik. Ladies and gentlemen, honorable members of Congress of the Philippines, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. We are inviting you to watch the 2017 State of the Nation Address at 3 p.m. on July 24, 2017. Live on PTV, the Presidential Communications Facebook page, and Radyo Pilipinas nationwide.
News Nationwide. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Sa magpapatuloy ng ating mga balita, suportado ng Philippine National Police at AFP ang desisyon ng Pangulong Duterte na kansilahin muna ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at National Democratic Front o NDF. Ayon kay PNP Chief General Ronald De La Rosa, nakahanda silang sumunod sa anumang desisyon ng Pangulo hinggil sa polisiya ng pamahalaan sa komunistang grupo. Samantala, sinabi naman ni AFP spokesman Edgar Arevalo na tatalima sila sa magiging pasya ng punong ehekutibo. Binigyan din ni Arevalo na hindi tapat ang NDF sa pagsusulong ng kapayapaan sa ating bansa. Samantala, nais si Senador Sherwin Gatchalian na iparehistro ang lahat ng Subscriber Identification Module o SIM card sa buong bansa. Sa kanyang panukalang SIM card registration, nakasaad na dapat iparehistro ng may-ari ang kanyang SIM card matapos ang 6 na buwan habang ibinabahagi ng mga telecommunications company ang datos ng Owners National Telecommunications Commission. Ayon kay Gatchalian, ginagamit ng mga terorista sa pambobomba ang cellphone na may prepaid SIM bilang triggering device. Nainiwala si Gatchalian na kung maipasa ang batas hinggil sa SIM card registration, mapipigilan ng anumang banta ng terorismo. Aabot naman sa 120 milyon ang lahat ng SIM card sa bansa, kung saan 75% nito ay prepaid. Samantala, lungsod ng Maynila posibleng magsuspindi ng klase sa darating na SONA sa Lunes. May detalye si Lawrence Tanhoco mula Maynila. Yes, magandang tanghali na mga rawis. Dito sa suspindi ng klase sa pangapahanahan sa paglutod ng Maynila sa amon ng SONA, yung Pangulong Rodrigo sa Lunes, puro sila sa 4. Kasabay ng ginawa pagiging Manila na yung Ted Sarillo, Emma, Rowena, Shamsi, ano ko, Shamsi Subsup, Renz, Asilea, Rachel, Sole, Mary Joy, Cristeta, Lovely. Samantala, ang natulak din na Gabriel na pinulahan ni Erap ay natulahan na ma-explain ang ating ganda. Yan sa kataon na simula ng ipagutos ng Korte Suprema, ang pagiging ng Pilipinas ay wala pa rin malaking pagbabago sa naturang pagsilang dagat. Ay dito ay hindi nawawala ng tiwala ang alkalde na muli nilang ay babalik ang dating so tuloy-tuloy dito yung sa live, ano? Mula dito sa lungsod live tayo, no? Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Samantala, status quo order na natili sa kabila ng petisyon upang itaas ang presyo ng karne sa Vigan City. Naroon ang aming kasamang si Omar Aquino sa Ilocos Sur para sa detalye. Balikan natin na ang report ni Omar Aquino mamaya-maya lamang. Samantala, mga estudyanteng bakwit pinagkalooban ng libreng edukasyon ng isang pribadong kolehiyo sa Lanao del Sur. May report si Malik Mambuay mula sa Marawi. Maraming salamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum din. Edukasyon para sa mga anak ng bakwit o estudyante bakwit na pigdalo ng kabuluhan sa Lungsod ng Marawi. Sa Lunes, dapat. Nagkaluban ng kaisa-isa. Kasi baka masibak na tayo dito. Yung Aksabihin Integrated School. Kain tayo, sir. Salamat, Karina. Sa lalawigan ng Lanao del Sur. Salvacion. Thank you. Watching from Macau. Kalain mo yan. Bilang alay at pagpapakita Aida Gatdula. Watching from Leyte. Oh, layo nito sa Leyte. Akalain mo yung Arisa. Bungal ng bakbakan sa pagitan ng puwersa ng pamahalaan at tumigil kasi ito siya sa lamay ko. Mahuti at Abu Sayyaf. Sinabi ni Dr. Hosing ang pamilyang bakwit umano na nasunugan o nasiraan ng tahanan at namatay ng pamilya pamilya ay different installation at magiging working student na mayroong din umanong komplikasyon na ipagkakaloob sa kanila.
Samantala ang hindi namatayan anya ng ama, ngunit nasiraan o nasunog ang bahay dito. Eugene Mira, Irma Ramos, Paul Jan, Irir Lablin, Mila Jing Salga, Kring, Corazon Long, Gaton Daila, Dels Cabardo, thanks for your message. Perla Albusen Sarita, Valentino, Derek Mendoza, thank you. Sir, Fermin Gernan, Lena Valesca, from Hong Kong. Kasama ka namin, Best all the way. Of course, Best, Karina Kain, Jaya Han, watching from South Korea. From Kuwait, Marie Tagnipis. Kuhan ngayon dyan, sa naturang kolehiyo. Mula sa Marawi City, ito si Malik Mabuhay para sa Radyo Pilipinas. Samantala, sinang-ayunan ng National Telecommunications Commission ang planong pagpaparehistro sa mga Subscriber Identity Module o SIM card sa bansa. Ayon kay NTC Deputy Commissioner Edgardo Cabarrios, makakabuti sa publiko ang nasabing hakbang. Nakausap na rin nila ang mga telecommunications companies at sinang-ayunan ang nasabing panukala. Magugunitang isinulong ni Senator Sherwin Gatchalian ang naturang hakbang para matigil ng anumang krimen gamit ang mga SIM card. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 quarter, bumaba ang bilang ng mga Pilipino na itinuturi ang kanilang mga sarili bilang mahirap. Ito ang lumabas sa pinakabagong survey ng SWS na ginawa mula June 23 hanggang June 26. Nakasaad dito na 44% ng respondents o mahigit 10 milyong Pilipino lang ang itinuturi ang kanilang sarili bilang mahirap. Mas bababa ito ng 6 na punto kumpara sa 50% na tinatayang 11 milyong pamilyang naitala noong Marso. 1,200 respondents naman ang kalahok sa naturang survey. Namahagi ang Department of Social Welfare and Development or DSWD ng tig-5,000 piso na Presidential Financial Assistance sa mga survivors ng Super Typhoon Yolanda sa Sagay City, Negros Occidental. Sila ang biktima ng bagyo na hindi pa nakakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan simula nang nanalasa si Yolanda sa bansa ilang taon na nakakaraan. Melanie Valdos Reyes para sa detalye. Ang pondo ay mula 1 bilyong pisong Social Savings Fund. Babasahin na ba natin ito? Pangulong Rodrigo Duterte, Si Omar Aquino? Siniyak ni DSWD Okay. Secretary Julie Tagiwalo na lahat ng biktima ni Yolanda na hindi pa natutulungan ng gobyerno ay tatanggap ng financial assistance. Umaabot sa 592 beneficiaries ang nabigyan ng cash card. Karamihan sa kanila ay mga miyembro ng Pamalakaya Group of Sagay, isang grupo ng mga mangisda sa syudad. Base sa record ng Field Office Negros Island Region, nasa 5,200 eligible beneficiaries sa Negros Occidental na nagkakahalaga naman ng 26,140 pesos cost of assistance. Samantala, sinimulan na din ng DSWD Field Hindi na mga Office bagsak-bagsak ang signal natin, Millet. ang pamamahagi ng financial assistance simula noong Marso 2017. Hindi na sila nagre-reklamo dito. Melanie Valdes Magandang Reyes studio para ni sa Sir. Radyo Pilipinas. Samantala, mga miyembro ng 4Ps ng Vegan City nag-aaral para sa environmental protection mula sa Ilocos Sur. May ulat si Omar Aquino. Nag-aaral na ang mga miyembro ng 4Ps ng Vegan City para sa environmental protection o pangangalaga ng kalikasan. Ito ay matapos na maging sentro ng talakayan sa ginawa ng Family Development Session. Sinabi ni Risa May Kakay, City Link Officer, dahil dito ay 28 pamilya ang naturuan mula Barangay San Pedro. Sinabi niya ay kayo upang sila ay maging responsable sa pagbibigay pangalaga sa kalikasan, environmental protection and preservation. Ang mga nag-aaral ay muling tinuruan sa kahalagahan ng waste segregation, tamang pagbabasura, maging sa batas na nagbabawal
sa pagsusunod ng basura, mga paraan kung paano mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran at maging sa kanilang sarili. Tema ay ang pagpapanatili sa kalikasan at kaayusan ng kapaligiran. Kaugnay ito, nanawagan siya sa lahat ng mga beneficiaryo upang sumunod sa mga conditionalities ng programa, lalo sa kalusugan, edukasyon at pagdalo sa FDS. Base sa record ng CSWDO, 1,166 ang kasalukuyang miyembro ng programa. Mula sa lalawigan ng Ilocos Sur, Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sisikapin ng Kamara na makapagdesisyon upang kung ipagpaliban ng Sangguniang Kabataan o SK at barangay elections. Ayon sa chairman ng Komite ng Suffrage and Electoral Reforms at CBAC Party List Congressman Sherwin Tugna, suportado ng mayorya ng Senado at ng Kamara ang panukalang postponement ng halalan sa barangay. Samantala ay naman sa batas, kailangang amyendahan ang existing law patungkol dito para makapagtalaga ang Pangulo ng mga magiging barangay officials. Maalala ang sinabi ng Pangulong Duterte na ginagamit ng mga sindikatong sangkot sa ipinagbabawal na gamot ang barangay elections para sa kanilang sariling interes. Nung nakaraang taon nga, September na yan tinakil, and yet na-aprobahan pa rin yung panukalang batas na yan. Tinig ni CBAC Party List Congressman Sherwin Tugna. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa iba pang mga balita, nanawagan naman ang kampo ni Vice Presidente Leni Robredo kay talunang kandidatong Ferdinand Marcos Jr. na huwag linlangin ng Korte Suprema na gumaganap ng Presidential Electoral Tribunal sa pamagitan ng pagpapaikot-ikot o paikot-ikutan ang rules ng Korte Suprema sa isa sa kanyang motion. Sa kanyang comment to Marcos' motion to direct the collection of ballot boxes at iba pang election documents, ang paraphernalia for the pilot protest ay sinampa noong nakarang Huwebes. Sinabi ni Robredo na ang motion ni Marcos ay mapanling lang. Ega di Tiapco para sa detalye. Nauna rito, tinukoy ni Marcos ang Camarines Sur, Iloilo at Negros Oriental na kanyang mga pilot areas para sa manual recount at judicial revision. Pero sa kanyang motion noong Hulyo 10 na kasalukuyang taon, hinihingi ni Marcos sa Presidential Electoral Tribunal na ipakolekta ang mga ballot boxes sa 6 na probinsya: Camarines Sur, Iloilo, Negros Oriental, Lauro del Sur, Basilan at pati San Maguindanao. Ayon sa abogado ni Robredo na si Ginoong Romulo Macalintal, ang tatlong presidential provinces na unang binanggit ni Marcos ay hindi kasali sa anumang lalawigan. Parang kahapon din naman hindi siya makapag-pick up. Autonomous Region for Muslim Ito ba yung kulang na? Ito kulang na ba ito? 57 na. Ay paraan lamang kaya ba? upang paikutin ang Basahin ko lang, bilisan ko na lang. Kasi late na tayo pumasok, quarter na eh. Sa nagre-reklamong Marcos na tukuyin ang hindi higit sa tatlong probinsya. Ang mosyong ito ni Marcos ay bukod pa sa kanyang manifestasyon na gusto niyang magkaroon ng karapatang palitan ang tatlong pilot provinces. Nauna rito, question ni Macalintal na si Marcos is going on a fishing expedition o namimig with lamang. Mula sa tanggapan ng Vice Presidente, ito si Edgar Titiaco, Radyo Pilipinas. Nagdedeliberasyon na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board matapos magsumiti ang Grab at Uber ng motion for reconsideration. Ayon kay LTFRB spokesperson Eileen Lizada, nakahold na ang July 11 order nito na nagsasaad na hulihin ang mga kolorong na sakyan simula July 26. Kate de la Cruz para sa detalye. Dagdag pa rito, bayad na rin ng Grab at Uber ng tig-5 milyong pisong multa para sa mga kolorum operations nito. Sinabi ni Lizada na kailangan muna nilang suriin ang motion for reconsideration bago mapagdesisyonan ng kaso ng Grab at Uber. The finding of the MR technically holds in abeyance or suspends the effectivity of the July 11, 2017 order, as the board now needs to address or indeed to treat the motion for reconsideration before it can judiciously dispose of the main case. Si LTFRB spokesperson Eileen Lizada.
Mula LTFRB, Kay de la Cruz sa Radyo Pilipinas. Sa ibaing dagat naman, 2 katawang patay matapos yarigin ng magnitude 6.7 na lindol ang Kos Island sa Greece. Ayon sa mga lokal na opisyal ng Kos Island, nagdulot din ang pinsalang lindol at may landing na sugatan dahil dito. Tumama ang lindol 1:31 ng madaling araw kanina at sumentro sa 103 kilometers timog ng Bodrum, Turkey at 16.2 kilometers silangan ng Kos Island. Ayon sa US Geological Survey, ang lindol ay may lalim na 10 kilometro. Muli, narito po ang ulo ng mga nagbabagang balitang yan. Mga himpilan ng pulisya sa buong kapuluan naka-alerto laban sa posibleng pag-atake ng rebelding NPA bago ang sona ng Pangulo. Matapos kansilahin ang back-channel talks ng mga komunista, mga rebelding NPA isusunod ng Pangulo Duterte pagkatapos ng gulo sa Marawi City. Pagbisita ng Pangulong Duterte sa Marawi, nagpalakas ng moral sa mga sundalo doon. Mga nasugatang sundalo sa unang bugso ng enkwentro sa Marawi bumalik na sa battleground at handa na muling makipagbakbakan sa mga terorista. Bilang ng mga Pilipino na itinuturing na ang kanilang sarili bilang mahirap, bumaba sa unang pagkakataon sa nakalipas na 3 quarter ayon yan sa SWS survey. At motion for reconsideration ng Uber at Grab nakasalang sa deliberasyon ng LTFRB. Sa ibaing dagat, 2 katao patay sa magnitude 6.7 na lindol sa bansang Greece. At yan po ang kabuuan ng ating Radyo Pilipinas Nationwide News. Ako po ang inyong lingkod, Erwin Tulfo. Hanggang sa Lunes, o po'y nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan. Ladies and gentlemen, honorable members of Congress of the Philippines, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. We are inviting you to watch the 2017 State of the Nation Address at 3 p.m. on July 24, 2017. Live on PTV, the Presidential Communications Facebook page, and Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang pangako ko. Hindi madali ang magiging OFW kasi as a Pilipino, parang hindi mo ma-appreciate na ikaw na Pilipino, nangangabuhan ka sa ibang bansa. Ang pagtrabaho niyo sa labas, hanggang dyan. Higit kumulang mga 1,500 nang natinabang dito sa programang ito. And si Eden ay isa doon. Kung ano man ang skills natin, gawin natin dito. Dahil na po sir kasi sa banat yun ako. Pamahalaang mula sa masa para sa masa. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Nalahin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Tulfo Live. Walang awat na komentaryo ang mamalita at serbisyo publiko. Serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo Live. Exclusive sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Erwin Tulfo Live. Thank you. Bueno mga kapatid, oras po natin sa buong kapuluan sa Luzon, Visayas, Mindanao, Marawi, Tawi-Tawi, Apari, Holo, kung saan man dako kayo naroroon, 1:03 p.m. in the afternoon. It's a beautiful Friday today, mga tol, mga bes, 21 ng Hulyo 2017. Ito po ang pinakamatapang, pinakamaingay na programa sa balat ng lupa, ang Erwin Tulfo Live. Hanggang alas 2 po tayo ngayong araw ng Biyernes, huling araw po ng paggawa. Kaya sa manda ko kayo naroroon, sasamahan ko po kayo sa inyong mga lakad, sa inyong mga kung ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito. Siyempre,
marami ho tayong pag-uusapan, pero bago po yan, ha, ika nga sa bawat aktibidades, di ho ba may mga panalangin. Dito po sa atin, ha, gagawin natin kaugalian ang makinig sa mga salita, ha, sa mga salita na hango sa mga aklat, ha. Hindi aklat na Biblia, kundi sa mga salita ni Manong Digong. Tulad na lamang po nito sa unang aklat ni Duterte, talata 3, 27 hanggang 31, at ito ang kanyang sinabi. All of us want peace, not the peace of the dead, but the peace of the living. Amen. Yan ay sinundan niya naman sa ikalawang aklat niya, talata 13, 15 hanggang 19. We extol the bravery and heroism of our soldiers. What I see instead are the widows and the orphans, and I feel their pain and grief, and no amount of cash assistance or the number of medals can compensate the loss of a human life. At inulit niya naman yan sa kanyang ikatlong aklat, ha? Sa kanyang ikatlong aklat, chapter 1, 27, verse 32. Ito naman ang kanyang sinabi. But human rights cannot be used as a shield or an excuse to destroy the country. Amen. Bueno. Dire-diretso po tayo. Ito po ang mga pag-uusapan natin ngayong hapon, mga tol, mga bes. Sa tao kayo naroon, so sit tight, ha? Ako ang bahala. Medyo maha-high blood kayo mamaya, so ihanda yung mga calci block ninyo. Kayo may mga mataas ang inyong mga presyon, ihanda yung mga bawang, okay? Unahin po muna natin ito. Mamaya alamin natin ang mangyayari o mga pangyayari sa darating na Lunes sa State of the Nation address po ng Manong Digong Duterte. Nakahanda na ba? Sabi ho ng PNP, handang-handa na ang lahat sa kabila ng mga banta ng New People's Army na manggugulo. Ating alamin po mamaya sa PNP and of course sa AFP. At siyempre ang reaksyon ng mga mambabatas natin in both houses, sa Kongreso at sa Senado. Mamaya-maya po may makakausap po tayo na mga mambabatas, lahat po sila ay nariyan. Pero even before that, mga kapatid, magkikita-kita po sila sa Sabado because magkakaroon po ng joint special session ang Kongreso at ang Senado, para nga pag-usapan kung bibigyan ba, kung i-extend ba ang martial law ni Manong Digong Duterte. Mukhang i-extend naman ho, mga tol, mga best, kaya no problem tayo. Ito yung sinasabi ko kanina, na baka ma-high blood ho kayo, na baka kailangan ninyo mag-calci block, okay lang, ha? O kung kailangan, abutin nyo muna yung inyong mga maintenance. Ito, paano naman ho hindi na ka mabubwisit dito? Ayon po sa isang pahayagan doon sa Canada, yung The Sun, at saka yung Toronto Sun, hindi pa naging Tarantado Sun ito, abay, sinabi nila, ang Manila raw ang pinaka-dangerous na lungsod sa buong mundo. Abay, dinaig pa natin ang Diyos ko po naman ng Iraq. Dinaig pa natin ang Syria. Sinabi ng mga hunghang na ito na ang Maynila raw ang pinakadelikadong bayan o lungsod sa buong mundo. Ibig sabihin, mas delikado pa sa Afghanistan ang Maynila, mas delikado pa sa Iraq, mas delikado pa sa Syria. Mga tinamaan kayo ng ogag kayo, mga Judas, Hestas, Barabas, Sus Mariusip. Pinaka-dangerous daw po ang Metro Manila, mga tol, mga best. Mamaya ho, babalikan natin at tatalakayin natin yan. Siyempre, ito po, nagulantang ang mga sundalo nang bigla na lamang ang Manong Digong Duterte bumaba sa helicopter at sumasaludo na. Gulat na gulat daw po yung mga sundalo sa Marawi dahil first time ng isang chief executive sa gitna ng bakbakan ay dumating at napakalapit pa po sa enkwentro. Lumalabas kayo, itong Pangulo raw natin ang pinakamatapang na Pangulo in recent history. Oo, may mga Pangulo nga tayo na dumalaw sa Mindanao, kagaya po ni Erap, noong kubkubin ng gobyerno yung Camp Abubakar ng MILF. Pero tapos na ho yung gera, wala na po yung MILF doon. Pumunta po ang Erap. Nakakalimutan po siguro ng ilang mga reporter, nakakalimutan no siguro nila, ako nandoon sa gera na yon, wala na po ang MILF nang dumating si Erap doon. Okay, sinasabi nila yung kay Pinoy daw, nung Zamboanga Siege, pumunta raw ang Pinoy habang nandoon pa ang MNLF, binabakbakan sa Zamboanga. Totoo yun.
Pero napakalayo ng Pinoy sa bakbakan. Diyos ko pong Pineapple Bayan. Para mong sinabi dito ang bakbakan sa Quezon City, ang Pangulong Aquino naroon sa Pampanga. Sus, Doriosette. Ano naman, hindi naman tatamaan ng bomba yung kumag na yun. Nevertheless, ito lang po ang Pangulo, siguro, other than Emilio Aguinaldo, na naging Pangulo po, noong panahon ng giyera ng American-Filipino War, nandun siya sa gitna ng digmaan, sakay-sakay ng kabayo. Itong Manong Digong po, napakalapit po sa giyera. At bakit to? Napakadelikado. Ayun, alam niyo ho ba yung na-ambush na PSG noong nagdaang araw, yun po yung kanyang advance party, Yung kanila pong ginagawa, tinitesting po nila ang ruta kung safe na dumaan ng Pangulo doon. Yun, na-enkwentro po ng NPA yung mga sundalo ng PSG. Kaya ang ginawa po ng Manong Digong kahapon, nag-aeroplano, pagbaba, nag-helicopter, pagkatapos by land. Kung makikita ho ninyo sa mga video, kung saan siya sumuot ng mga gubat para marating lang yung kampo ng Camp Ranao ng Philippine Army na yun ang pinakaikang brain center o Tactical Operation Center ng AFP para sa giyera na ito. Kaya nagsasabi dyan na props lang yun. Oy, buang, kung gusto mo, ikaw pumunta doon sa Marawi para maramdaman mo. Dinig na dinig pa ng Pangulo ang bombahan. Anyway, isa po sa mga pag-uusapan natin yan. And syempre, hindi po kompleto ang ating programa ang araw kung wala tayong itanong mo sa eksperto. Anyway, eto po, diretso tayo. Dear Erwin, tawagin mo na lang ako Tatay Jack. I am 62 years old, byudo at retired government employee. Okay? Problema ko itong 3 anak ko na kontra sa aking kasintahan. Dahil isip nila pera lang ang habol sa akin ni Ann. Nakilala ko si Ann sa isang KTV bar bilang isang waitress doon. 24 years old po siya at ulila na ng lubusan. Ay kaya naman pala Tatay Jack, kasi ikay 68, itong girlfriend mo 24. So 68 minus 24, Jesus Maria Joseph, sir. 44 years ang agwat ninyo, Panginoon kong langit. Mahal ko si Ann at mahal niya rin ako, pero ang mga anak ko na pawang mga profesional na, galit sa kanya at hindi nila ito kinakausap. Buntis na po si Ann sa una naming anak, Jesus Maria Joseph. Talaga, ang bilis mo tanga. Tatay Jack! Call me if you have time. Diba? Talaga nga biro mo yan? Wala, dinaig yung mga engineer natin na wala, laos kayo. Kay Tatay Jack, call me, sir, at bibigyan ka namin ng payo. Paano ko mapapaintindi sa mga anak ko na hayaan na lang nila ako sa aking love life ngayon? Aantayin ko po, payo mo Erwin. Congrats sa paglipat mo sa PTV4. Sir, Radyo Pilipinas na po, Radyo Pilipinas na. Mas bagay ka riyan kaysa doon sa mga pinoprotektahang mga negosyo. Easy. Tatay Jack, easy. Relax, relax. Alauna 12 po ng tanghali. Dire-diretso ho tayo. Bueno, nasa linya na ng aming telepono ngayon. Itong ating suki, walang iba kundi si NCR Police Director Oscar Albayalde. Magandang hapon po, General Albayalde, sir. Yes, magandang hapon din sa inyo. Magandang hapon po sa lahat na nakikinig. Opo. 2 days to go. Well, Saturday, Sunday, then Monday na po. So, how is everything, sir? Well, everything is set na po, no? Lahat ay in place na. Bukas mag-start na po tayo ng skeletal deployment natin. Actually, meron po tayong mga dalawang CBM na i-deploy bukas dahil dun sa joint session na gagawin tomorrow, no? Okay. Dahil meron pong session bukas na gagawin at expect po natin na mukhang may magrarally doon sa tabi ng batasan po bukas. At yung full deployment po natin ay madaling araw ng Lunes. Paano po yung mga banta-banta, sir? Sabi na po ni Chief PNP, may banta ito mga NPA na mga ogag na ito, mga ugok na ito, nagwawarde ngayon dahil kontra sa martial law at siguro nagwawala ito mga hinayupak na ito dahil wala na silang liderato, walang sinusunod na pamunuan.
So, paano ho ito? Is the PNP ready to contain any trouble na gagawin o dadalhin ng NPA dito sa Kamaynilaan, sir? Opo, tayo nakahanda po dyan. Nakipag-coordinate tayo closely with our counterparts from the Armed Forces of the Philippines. No? At yan po ang mahitig natin binabantayan. Tama po kayo na dahil nag-backdown, nag-backdown po yung peace talks. Meron pong ginawang karahasan yung NPA sa pating Mindanao na yung PSG po yung inambush nila. No? So we expect na baka po hindi man gagawin dito ma-infiltrate or malusutan itong kababayan natin mga militante. Kaya patuloy po yung pagkikipag-ugnayan natin sa kanila para po ma-check nila yung kanilang hanay din. Alright. Sir, panghuli na lamang, I'm sure hindi po kasya so po ay yung miyembro ninyo. So, kayo po ba ay mag-augment din ng mga kapulisan sa PRO3 at PNP Region 4? Ito po, sa PRO3 at sila po kasi sa nakaalit. Meron po sila naka-standby force na at 300 just in case na kailanganin natin. Meron naman pong binigay na reinforcement or augmentation yung Joint Task Force ng NCR from the Armed Forces of the Philippines. Alright. Na meron po silang 100 po nandun sa loob ng Batasan Complex at 200 na nandun sa labas. Alright, maraming salamat po General Oscar Albayalde. Sana nga po ang aming panalangin na everything will be okay on Monday. Mahinahon po ang lahat at maging cooperative. Dito naman panawagan natin, I'm sure nakikinig po itong mga New People's Army, mga bossing, ha? Abay, baka po pwede po, hayaan na lang muna natin. Gusto nyo mag-gera-gera, doon na lamang ho kayo sa labas ng Metro Manila o dyan na lang kayo, yung inyong puwersa kung talagang kating-kating yung mga kamay ninyo at mga wetbacks ninyo doon sa Marawi. Dahil yun ay mga terorista na mga foreigner yung kalaban. Maraming salamat po, General Oscar Albayalde. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay din po kayo. Ayun. Alright, oras po natin doon sa ginagawang orasan ng kanilang mga radyo. 60 minutes after 1 o'clock, magbabalik pa po ang Erwin Tulfo Live. Samig Barako 3-in-1 Coffee. Suarez para sa Sona. Okay. Kasama si Barako Umaga, ang mascot ng Samig Barako 3-in-1 Coffee. Okay. Kapeng gigising sa'yo. Alright. Andito kami para siguradong gising kayo. Para mag-physical exercise tayo. Pampainit ng katawan. Purong paraso. Hamunin niyo yung katabi niyo dyan. At gisingin niyo ang mga biceps. Ready, set, gising! Hello? Panalo? Yes. Talo? What? Okay lang. Basta gising. Ganyan magpagising ang tagagising ng bayan. New Samig Barako 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barak Umaga. Nagsasabing, gising tayo, bayan! Samig Barako 3-in-1 Coffee. Sandali lang ha. Maglalagay ako sa radyo. Celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 locations to serve the needs of everyone, anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Mabuting balita ito mga engineer, hindi yata marunong pumindot dati. Bagong branches na. Ang SSS ay madali nang mapupuntahan. Bawas oras sa biyahe, sa pasahe, mas transaksyon para sa mga benepisyo. Tandaan, lahat ng nawala na yung arthritis nila ay pwede sa anumang branch nito. Buti na lang may mga bagong SSS branches na. Hanapin na pinakamalapit sa'yo. Tumawag sa 920-6446 hanggang 55. Mag-login sa www.sss.co.ph. Erwin Tulfo Live. Total, ano man ang biyahe natin sa buhay natin dalawa? Sunduin kita doon sa boarding house mo, pasok tayo ng hotel, short time lang naman. Aha. Ano ba niya anyari? Short time yung nabanggit na pang mali na pindot ko eh. Pero nasa talata pa rin ito eh. Nasa 3 aklat niya ito eh. Anyway, dire-diretso po tayo 19 after 1 o'clock.
Mga tol, mga bes, nasa linya na po ng aming telepono itong suki pa rin natin, mula po sa lalawigan ng Quezon, si Congressman Danny Suarez, ang minority floor leader po ng Mababang Kapulungan. Cong Suarez, good afternoon, sir. Hi, Irene. Good afternoon at magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Alright. Sir, bilang membro ng minority o kayo pong namumuno sa minority dyan sa Kongreso, ano pong inaasahan ninyo? What do you expect? What do you want to hear from the President? Ikalawang sona niya na po ito. Siyempre, nung una yung pangako, what do you expect now sa ikalawa pong sona niya, sir? Well, siguro report card na ito kasi nung nakaraang sona, nag-kontrasona ako, ang sinabi ko, bibigyan pa namin ng kaunting partida kasi reluctant presidential candidate ka naman. Talaga naman biglaan ito, ano? Hindi katulad ng ibang pinaghandaan talaga itong 2016 election. So, sa akin lang, ang kanyang talagang banner program yung drugs. Right. And, Erin, palagay ko, masakit na sabihin dito, mukhang na-underestimate ng Pangulo ang problema ng droga. Napakabigat na pala. And ina-admit niya ngayon na talagang siguro akala niya itong mga first 2 years na marami ng tinumbat kung sino-sino, mapipigil na. Eh mukhang mabigat pa rin. So, malaki pa rin yung nakaatang na problema sa kanyang balikat tungkol sa problema ito. But at the same time, he must run the government. Right. Hindi naman droga ang problema. So, pero sir, after 1 year, all right, being the leader of the minority group in Congress, how do you rate the President? Pumasa ba sa inyong panlasa yung kanyang performance? Kasi sabi ng mga kababayan niya, yung mga supporter niya, pasado, aprobado, mataas ang marka ang binigay niya. Sa inyong grupo, sir, ano ang marka na binibigay niyo sa Pangulo after 1 year? Yung kanyang performance, sir. Yung part niya, rating niya. Mataas ang rating niya doon sa tawagan mo nga ulit. Sir, sandali lang po, sandali lang. Nawawala yung Congressman Suarez na putol, sayang, oo. Tanong ho kasi natin ay ano ba ang ibinibigay na rating ng kanyang grupo? Usually ito po yung mga opposition, itong minority, kung ano ang rating, hindi ito opposition na dilawan. Dahil pag yun na tinanong natin, wala talaga mangyayari. Opposition ito, dyan sa Kongreso, minority sila, kung ano ang grado, Kasi nga, after 1 year, ito yung pangalawang sona ng Manong Digong, entonces, ano ang grado? Pumasa ba ang Manong Digong sa kanilang panlasa? Yung kanilang kanyang mga pangako, lumusot ba? Well, yung mga kababayan natin ang tatanungin, aprobado, Nila, walang problema, sa kanila, aprobado ang Pangulong Duterte, kaya naman mataas po ang kanyang marka sa recent SWS at saka Pulse Asia Survey, pareho Samantala, okay na, ready na, nagbabalik po si Congressman Danny Suarez. Sir, ano po ang mabilisan na lamang, sir? Ano po ang rating o ang grado ibibigay ng grupo ninyo kay Manong Digong Duterte? Sir? Nako, nawala. Nako, nahinaan. Nako. Sir? Ay, dito na lang sa cellphone ko, tawagan ko. Baka po pwede. Mukhang wala. Mukhang sablay dyan. Anyway. Ay, nako. Ay, what happened? Nawawala. Okay, Prof. Alright, nasa linya rin po. Anyway, balikan natin mamaya-maya lamang si Congressman Suarez. Dito muna tayo, cambio tayo kay Professor Clarita Carlos, Political Analyst. Magandang hapon po, Ma'am Clarita. Ma'am Clarita, good afternoon. Naputol na naman. Talagang, anyway, 1:23 p.m., 1:23 ng hapon, tuloy-tuloy po tayo. Pinag-uusapan po natin ngayon ang State of the Nation address ng Pangulo. Kasi inaantabayanan natin kung ano po ang sasabihin
ng Manong Digong, ang reaksyon, akalain mo meron pa palang practice ito. Pina-practice pa pala ito. Nag-practice daw kahapon ng Pangulong Duterte doon sa Davao. Siyempre, yung kanyang mga gesture, yung kanyang mga pananalita, hindi kagaya natin dito, wala akong practice ito. Live na live ho tayo. Nakikita ho ninyo, ha? Ika nga, ha? Kung ano ay nakikita ho ninyo, kung ano naririnig ho ninyo, ayan po yung lumalabas sa bunganga ho natin, mga tol, mga best. Anyway, 1:24. Okay, nasa linya na muling si Professor Clarita Carlos, political analyst. Ma'am Clarita, good afternoon. Hi, good afternoon, Erwin. Opo, live po tayo sa Radyo Pilipinas. Ma'am, what do you think na the people want to hear from the President sa second SONA niya sa Monday? Kayo na lang, what do you want to hear from him? Well, siguro gusto ko ipagmalaki niya that we are one of the fastest growing economies in the region. Number 2, magbigay siya ng status report sa Marawi campaign. Apo. And then number 3, ipagmalaki na yung mga nagagawa dyan sa mga infrastructure build-up, nakaplano, and yung mga advances sa agriculture. Ipagmalaki niya yung dapat ipagmalaki, pero i-share niya sa atin yung mga continuing challenge. Alright. Kami tayo, ma'am. Isang araw bumisita o kahapon bumisita ang Pangulong Duterte sa Marawi, doon mismo habang may bakbakan pa. Do you think makakatulong po ito, ma'am? Mukhang marami ang positive naman ang reaksyon ng mga tao na gustuhan nila dahil lumalabas na napakatapang ng Pangulo na ito, gera pa, nandoon siya malapit sa bakbakan. Kayo po, ano po ang assessment ninyo? Well, Erwin, you can think two ways about it. First of all, moral booster siya sa ating AFP-PNP combined force there. Number 2, because it's the President of the Republic, sana wag niyang ilagay yung sarili niya sa delikadong sitwasyon. Alright. Lalo na yung Vice Presidency is under contest. Very well said, Professor Clarita Carlos. Maraming salamat, ma'am. Magandang hapon po. Sige, good afternoon, Erwin. Alright, 1:26 in the afternoon. Tama nga naman si Profesora Carlos. Dapat maghinay-hinay ang Pangulo at mag-ingat yung mga ganitong bagay. Pero wala tayong magagawa, mga tol, mga bes. Gusto lang ng Pangulo na makita siya doon, makita siya ng kanyang mga sundalo. Kasi nga naman, moral booster yun. Tuwan-tuwa nga kahapon. Nung dumating po ang Manong Digong, nagulantang ang lahat. Yung presidente narito nandyan na, bumaba na sa helicopter. So medyo nataranta sila. Kaya nga, tapos biglang yung mga sundalo, nagpalitrato agad kay Pangulong Duterte. Tuwan-tuwa sila. Akalain mo, yung mga nagsasabi na props lang yan, yung ibang mga buang-buang o kulang-kulang na reporter, nagawa ng ibang Pangulo yan, hoy, mga kumag, mga reporter po ito sa mga dilawan na istasyon Nagsama-sama tayo, alam naman natin kung anong nangyari. Yung kay ERAP sa Camp Abubakar, wala na yung mga MILF doon na dumating ang Pangulong ERAP. Yung sa Zamboanga Siege naman, alam na alam ko, napakalayo ni Aquino, nandoon siya sa West Mincom, ilang kilometro ang layo sa bakbakan, doon sa may dagat, Diyos ko po naman, 20 kilometros yata yun. Kaya safe na safe ang Pinoy noon. Itong mama sa Camp Ranao, rinig na rinig niya yung putukan, malapit na malapit. Kung hindi ba delikado yung ginawa niya, yung kanyang advance party na security, ay di ba na-ambush ng mga NPA? Ganoong kadelikado yung pinuntahan niya. Kaya nga, despite the fact na may abiso sa kanya na wag munang pumunta doon, nagpumilit ang Pangulo. Ang dahilan lang simple, gusto niya makita yung mga tao niya at gusto niya na maging moral booster. Ganun lang ho kasimple yun. Bueno, 1:28 na ng hapon. Eto, pag-usapan naman natin. Wala ba si Secretary? Pag-usapan naman natin. Wala ba kayong telepono ni Secretary dyan? Ito pong sinasabi ng sa DOT. Sinasabi ng mga pahayagan sa abroad. Kita mo naman ito, mga tol, mga bes. Diyos ko po naman talaga. Kung hindi ka ba naman mabubwisit dito, kung hindi ka naman magagalit na naman, tignan ho ninyo,
Ang sinasabi ng lukulukong pahayagan na ito, ewan ko kung pahayagan pa ba ito, ewan ko siguro ito, bayaran na naman ito. Napakarami talagang salapi nito mga dilawan. Ano? Sinasabi rito ng pahayagan nitong dyaryo ng The Sun at Toronto Sun. Dapat Torontado Sun ito pero hindi nga kilala ito. Ako yung nakapunta ng Toronto. Wala akong bumibili nito Ginagawa lang itong pambalot ng tinapay doon at saka mga isda at saka mga karne parang sa atin po. Oo. Anyway, hindi rin maganda kasi mga tol, mga bes, hindi maganda tingnan. Kasi nga sinasabi nila na ang Maynila raw ang pinakadelikadong lungsod sa buong mundo. Tinalo pa natin ang Afghanistan, tinalo pa natin ang Iraq, tinalo pa natin, Diyos ko po naman, ang Syria. Kung hindi ba naman talagang itong mga editorial staff nito, yung gumawa ng artikulo na ito, wala hong kaalam-alam, Diyos ko po naman talagang bayaran. Nasa linya po ng ating telepono si Asek Frederick Alegre ng Department of Tourism. Magandang hapon, Asek Alegre. Magandang hapon, Erwin. So how do we contain this now? Ano po ang plano ng DOT? Sa halip na manghikayat tayo ng mga turista, ito ang lintik na Toronto Sun at saka The Sun, sasabihin na pinaka-dangerous ang Maynila. Dito maglalanding yung mga turista, Asek. Paano ito? Alam mo, kaya... Wala ba tayong number ni Secretary? Nasa abroad siya. Ayaw. Panelo sunod dyan. Double time at tenfold ang promotions. In fact, itong nakalipat na linggo, si Secretary Wanda Tulfo-Teo umikot sa West Coast, sa Amerika. Ang nakausap. Ang reaction na gusto magpunta sa Pilipinas. Pag may ganyan kasi, Erwin, ang mga report na ganyan, we have to refer to statistics. Saka ba nakakita? Pero sir, wouldn't you file a complaint o sulatan itong The Sun na ito, Toronto Sun, na sabihin na very unfair naman at bias yung inyong report dahil hindi naman ganun ka. Parang lumalabas sir, most dangerous tayo, mas dangerous pa tayo kung saan may mga Taliban, kung saan na mga ISIS sa Iraq, Afghanistan, Syria. Wala naman tayong ganun dito sa Metro Manila, Asek. Alam mo, asahan mo yan, ni Secretary Ernie Aprenda. Sumagot na siya ang Malacanang dyan sa malicious report na yan ng Toronto Star. Definitely hindi slaughterhouse ang Manila. Saka nakakita, Erwin, in the first 5 months of this year, 14.5% ang increase ng turista dumating sa Pilipinas compared to last year, Erwin. Saka makakita, the global standard is 3%. Ang Pilipinas, 14.5%. And mind you, Erwin, 60% yan sa Manila na pupunta. Kaya we will definitely file a complaint there. Ang co-coordinate lang natin, boss, sa office ng Presidential Communications Office at PFA dahil hindi natin pwede palapasin yan. Sabi ko nga, Erwin, dapat lahat tayo mag-post sa social media, ipakita kung gaano kasi ang Pilipinas para ma-refute yung malicious na report na yan kasama. Maraming salamat, Asek Frederick Alegre ng Department of Tourism. Thank you, sir. Good afternoon. Thank you. Copy naman tayo mula sa DOT. Lipat tayo sa Malacanang. Naroon po si Secretary Salvador Sal Panelo, Presidential Legal Counsel. Magandang hapon po sa Secretary Panelo, sir. Good afternoon, Erwin. Sir, what can we do? Ito mga ganitong naglalabas sa mga balita, napakapangit naman na most dangerous city ang Maynila. Diyos ko po, this is the seat of the government, ha? Pagkatapos parang most dangerous city, tinalo pa natin ang Iraq, tinalo pa natin ang lintik na Syria, Afghanistan, may mga Taliban, may mga ISIS. Wow, what is this? So, ano po ang, may magagawa po ba tayo rito? Or other than, we'll just write them and tell them na this is unfair, this is bias? Alam mo yan, sa tingin ko niya, kailangan yan PR work. Tanda, nagkaroon tayo ng Miss Universe. I don't think kakaroon ng Miss Universe dito sa ating bansa kung tayo pinaka-mapag-anim na lugar sa buong mundo. Diba? Incompetent yun. Kailangan mo lang paalam sa isang tao sa buong mundo. PR, palagi ko PR work yun. PR work, ano po? Hindi kaya, Sek, wala ba kayong, kasi ilang mga kababayan natin, nangangamba, mukhang may kumikilos na naman na kwarta na salapi galing dito sa atin, na dumaan doon sa New York,
at pumunta doon sa Canada at nabayaran siguro yung mga mamahayag nitong Toronto Press na ito o Toronto Sun na ito, mga Torontado na ito, eh baka dumaan doon. Galing dito sa mga bangko ng mga mayayaman dito, pumunta doon sa New York at pagkatapos pumunta sa Canada. What do you think? But Erwin, that should be expected. Yung mga kalaban ni Presidente Duterte, everything, yun naman ang ginagawa nila. Right. Hindi na bago sa atin yun. Kaya dapat, nag-neutralize din natin yun. As I said, PR work lang yan eh. Okay. Marunong tayo mag-neutralize ng mga propaganda nila. Mag-propaganda rin tayo. Marami tayo pwedeng sabihin. Kikita natin, nagkaroon ng martial law, pero hindi na matigil yung pagdating ng mga turista rito eh. Pagkatapos, yung sinasabi lang mga abuso, hanggang ngayon, wala naman naririnig na abuso ng mga sundalo natin. Right. Diba? Yan, pwede mong gamitin lahat yun. Anyway, Secretary Salvador Salpanelo, Presidential Legal Counsel. Sir, maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Salamat, Erwin. Thank you. All right. Well, teka muna, ha? Break ho muna tayo. Oras po natin 1:35 in the afternoon. Kayo po ay nakatutok sa Erwin Tulfo Live. Huwag po kayong bibitiw, mga tol, mga bes. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Mga tol, Robin Padilla po, kasama si Barack Umaga, ang mascot ng San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Kaping gigising sa'yo. Andito kami para siguradong gising kayo. Barack, mag-physical exercise tayo. Pampainit ng katawan. Punong braso. Hamunin niyo yung katabi niyo dyan at gisingin niyo ang mga biceps. Ready, set, gising! Panalo? Yes. Talo? What? Okay lang. Basta gising. Ganyan magpagising ang tagagising ng bayan. Pagbanwa, thanks. Mara Holt, agree. Red Jim Pura, Jan Cibalio, Mara Holt, Perla Sarita, Karina Akain, Ben Diaz, Edith Simbarano, Manuel Ruta, Lily Elison, Rock Pires, Chona Abarico, Jan Damayo, good afternoon. Rogelio Cinco, Eugene Laumok, Ning, Jimmy, thank you for watching. Thank you, Maldeto Velasco, Rick Lirio, bye! Diyan ka karoon sa Australia. Mabuting balita mula sa SSS. Ngayon, may mga bagong Josette Salvador, Dazel Buesa, Laranjo Bartol, para sa mga benepisyo. Tandaan, lahat ng kailangan transaksyon sa SSS. Becca Alvarez. Thank you, Karina Kain. From Cyprus, Norman, ingat. Lily Ellison, Suyoshi Cindy. Live. Ay, nawala ulit. Alright. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga tol, mga bes. Ito po ang programang Erwin Tulfo Live. Dire-diretso tayo. Pag-usapan naman natin itong pagbisita ng Manong Digong Duterte sa frontline. Aba, sabi nga ho ng ilan, in most recent in history, ito lang ang Pangulo na dumalaw doon sa mga sundalo habang nagbabakbakan pa. May mga ilang reporter na dilawan dyan, komentarista sa radyo din, sabi, nagawa din ni Erap yan. Oy, mga ogag, mga buhong, naroon ako. Dumating si Erap doon sa Maguindanao, bumagsak na yung, dumating si Erap doon sa Maguindanao, nung bumagsak na yung Camp Abubakar. Yung Pinoy naman, dumalaw doon sa Zamboanga Siege, aba, napakalayo niya, nandoon lang siya sa West Mincom, Kaya kahit na bombahin pa, hindi aabot yung bomba. Itong Pangulo ng Republika ngayon, si Manong Digong Duterte, at 71 years old, naglakas ng loob pumunta doon, nilagay sa alanganin ng kanyang sarili para masilip ng mga sundalo at mabigyan ng moral, maging moral booster.
Diyos ko po naman, titirahin niya, sabi, nagawa ng iba yung props. Anong props? Eh, kita mo na, ambush yung PSG niya. Yun yung kanyang advance party. Kaya sasabihin niyo, safe. Anong safe? Kung hindi na-ambush yun ang dadaanan ng Pangulo, mga ogag. Anyway, nasa linya na ng telepono si Lieutenant Colonel Joe R. Herrera at tagapagsalita ng Joint Task Force Marawi. Magandang hapon, Colonel Herrera. Kahapon po, nariyan yung Pangulo at Diyos ko po, hindi naman mabilisan din. I mean, 12 noon hanggang alas 3 ng hapon. So talagang he had time to be briefed, to talk with the soldiers, to chat with the enlisted personnel and officers, Lieutenant Colonel, sir. Opo, totoo yun. Bumikita po ang presidente kahapon after lunch. Ito ay talagang kinasaya po ng mga sundalo at pulis. Pero despite the fact na pinagbabawalan siya ng mga commanders na mga on the ground at saka ng PNP kasi lubhang delikado pa. Ayun na nga yung nangyari, di po ba? Yung kanyang advance party na PSG na ambush. So, parang binaliwala niya. Yun din lang po ang concern ng ilang kababayan natin. Hindi ho ba na sinabihan na siya, pero gagayon pa man, he knows na ganong kadelikado, pero walang pakialam Pangulo. Gusto niya makita yung kanyang mga sundalo para mabigyan ng moral booster. Is this correct, Colonel? Well, yung pagpunta niya po dito ay talagang nakapagbigay po ng moral support. Saka yung fighting spirit ng mga sundalo na kahit na nandiyan yung putukan, kahit po talagang alam natin yung danger. Pero napakatapang po ng ating Pangulo. How far is the camp, sir, doon sa fighting? Parang rinig daw ho yata. Ang balita ko, rinig yung putukan. Malapit lang po, no? Dito sa kampo, talagang tumatama rin dito yung mga astray bullet. Diyos ko po. Lahat po ng mga sundalo dito, no? Oo. Pinapagamit natin ng protective gear. Pero, Colonel Herrera, matanong lang. Well, marami nagtatanong bakit daw hindi pinigilan ng AFP. Ang sagot po niya, di ba? Siya yung Commander-in-Chief. You cannot tell the Commander-in-Chief huwag kang pumunta rito at bawal. Di ho ba? You cannot do that, right? Part po ng command ay talagang ang ating Commander-in-Chief, no? Nakakatay mo yan, na anak mo, doon, ay gusto kang bisitahin. Yan po ang naramdaman namin na nandito po na lumalaban ngayon. Ang isang tatay, binisita po ang kanyang mga anak. At napakasaya po dahil kahit alam natin na dangerous ay bumisita siya. Meron din po tayong protocol na inaano sa kanya, pero siyempre discretion decision po yan ng Chief at President. So you're saying yung last say sa kanya pa rin, hindi po siya pwedeng pigilan ni Chief of Staff, hindi siya pwedeng pigilan ni Defense Secretary o ni National Security Advisor dahil ginusto niya yun po. Wala siya magawa. Despite the pleadings na ginagawa niya na, Sir, masyadong mainit pa, wag po muna kayo pumunta dahil napakalapit pa rin ng kampo doon sa Bakbakan, right? Tama po kayo doon. At syempre, ang ating Chief of Staff ay magre-recommend lamang. So, decision pa rin po ng ating Pangulo, Commander-in-Chief na bisitahin niya ang kanyang mga tropa. Alright. Well, maraming salamat, Colonel Joe Herrera. Nako, sir, ay bago ko makalimutan, paki-relay na lang po kung may mga gathering kayo dyan ng mga sundalo sa mga formation nyo na pakisabi. Ang patuloy po na panalangin ng sambayanan para sa mga sundalo po natin, both the officers and enlisted personnel na nakikipagbakbakan po dyan. Ang aming pong panalangin, ang panalangin ng sambayanan na sana po ay makauwi sila ng ligtas sa kanilang mga mahal sa buhay, Colonel Herrera. Maraming salamat po at sa mga tulong at syempre sa dasal ng ating mga kababayan para sa ating sundalo at polis na nakikipagbakbakan ngayon sa Marawi City. Maraming salamat po. Extol the bravery and heroism of our soldiers. What I see instead are the widows and the orphans, and I feel their pain and grief, and no amount of cash assistance or the number of medals can compensate the loss of the human life. Alam niyo ba, sinabi niya yan bago pa nagkagulo sa Marawi? Bago pa nagkagulo yan, yan ang kanyang
naisulat sa kanyang unang aklat, chapter 7 verses 32 to 37. Yan yung kanyang mga salita. Anyway, oras po natin 1:43 in the afternoon. Diretso pa rin po tayo. Tinatawagan natin yung aking kaibigan, si Professor Dindo Manhit, of course, political analyst, and si Secretary Martin Andana. Reaksyon niya lamang po dito sa pagbisita ng Pangulo, kasi medyo nagulantang po yung mga sundalo on the ground. Hindi nila inaasahan, yung mga top level commanders lamang nakakaalam. Mga ganyan po top secret po yung mga ganyan. Kagaya nga po, alam ko na ho, nung maambus yung PSG, alam ko na napapunta ang Pangulo doon, pero hindi ho tayo nagsasalita kasi malalagay po sa balag ng alanganin ang safety ng Pangulo. Kasi anong gagawin ng PSG? Ang PSG naman po hindi nagkikipagbakbakan yan. Ang trabaho ng PSG ay para magbantay kay Pangulo. Yun na nga po, nauna sila, sila po yung advance party, at sa kasamaang palad, inambus nga ng mga buhong ng mga miyembro ng No People's Army. Kita mo naman yung katraidoran na yun. Kaya tama lang po sinasabi ng Pangulo, itigil na, isuspindi na yung usapang pangkapayapaan na yan. At sabi ng Pangulo, matapos itong durugin, itong maute, ang instruction ng Pangulo sa AFP ay durugin na rin itong No People's Army. Oras po natin, 1:45 in the afternoon. Araw po ngayon ng Biyernes, Friday. Ay, salamat sa Diyos, Huling araw ng paggawa sa linggong ito, 21 ng Hulyo 2017. Diyan lamang ho kayo, magbabalik pa po ang Erwin Tulfo live! Ladies and gentlemen, honorable members of Congress of the Philippines, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. We are inviting you to watch the 2017 State of the Nation Address at 3 p.m. on July 24, 2017. Live on PTV, the Presidential Communications Facebook page, and Radyo Pilipinas nationwide. Erwin Tulfo live. Well, 1:46 in the afternoon. Ito po ang Erwin Tulfo Live doon sa mga buhay-biyahe sa mga oras na ito. Yung mga super ng bus, jeepney, taxi, Uber at Grab. Mga super ng tricycle, mga pedicab, sa Mandao kayo naroon. Welcome and good afternoon. Kayo po ay nakikinig sa Erwin Tulfo Live dito po sa Radyo Pilipinas 738 AM. Every afternoon po tayo dito, mga tol, mga best. At gayon din po yung mga ginang at angels ng tahanan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome. Diretso na tayo ayan, I am sex. Ayan. Yun naman talaga. Tanong mo sa eksperto, yun ang ibig sabihin. Natatawa itong mga kabataan dito sa studio. Ano raw yun? Yun naman talaga. I is for itanong. M for mo. S is sa. X, eksperto. Sakto. I am sex. 1:47 p.m. Nakatawa itong mga bata na ito. Anyway, ito man sumo. 1:38. Dire-diretso pa rin po tayo. At nasa linya na si Dr. Camille Garcia. Dr. Camille, good afternoon. Tayo natin hindi nagkausap. Ikaw lang, nawawala ka. Diyos ko po naman, Pineapple Bayan na Dr. Camille. Ikaw yung nawawala kasi. Ito na yung bago nating tahanan. Kaya pala. Kaya talaga. Dito na tayo sa bagong tahanan na Dr. Camille. Anyway. Yung mga followers Sumunod nga sila. Tinahanap ko na sa Adra, itanong sa dalubhasa. Sabi ko yung dalubhasa na iwan nandun sa kabila. Dito ngayon, itanong mo sa eksperto. So, ang initial ito, hindi na IMSD, kundi IM-sex. Mas bagay. Mas bagay. Anyway, Doktora, meron tayong liham na naman ngayon mula sa isang kababayan natin. Alright? I will read it to you. Okay. Dear Erwin, tawagin mo na lang akong Tatay Jack.
I am 68 years old, byudo at retired government employee. Problema ko itong tatlong anak ko na kontra sa aking kasintahan dahil isip nila pera lang ang habol sa akin ni Ann. Si Ann po yung pangalan ng kanyang girlfriend, doktora. Nakilala ko si Ann sa isang KTV bar na isang waitress doon. Waitress po siya, hindi po siya GRO, doktora. Okay. 24 years old po siya at uli na lang lubusan. Ito ang problema, doktora. Kaya siguro kumukontra yung mga anak. Si Tatay Jack, 68. Si babae, 24. So, 44. Diyos ko pong pineapple bayan. 44 years old. Anyway, mahal ko si Ann at mahal niya rin ako, pero ang mga anak ko na pawang mga professional na galit sa kanya at hindi nila ito kinakausap. Ito pa, doktora, buntis na po si Ann sa una naming anak. Diyos ko po naman talaga naman si tatay. Napakabilis. Tatay Jack, call me! Paano ko mapapaintindi sa mga anak ko na hayaan na lang nila ako sa aking love life ngayon? Aantayin ko ang payo mo, Erwin. Congrats sa paglipat mo sa PTV4. Mas bagay ka dyan kaysa doon sa may mga pinoprotektahang mga easy. Tatay Jack, Doktora Camille. Okay. Ano ang masasabi mo kay Tatay Jack? Okay, una-una, sa lahat naman ng mga kababaihan, siguro isang hinahanap din na pag ako makikipag-relasyon tayo, is yung to be financially secure. Kaya huwag yung sasabihin na palaging sinasabi, naku, pera lang ang hinahanap ng babae niya, pera lang ang gusto niya. Kasi lahat naman tayo, gusto din natin maging financially secure kung magkakaroon tayo ng partner. Okay. Okay. Pero 24, 68, ano ito? Sobra-sobra na si Tatay. Pasok pa siya doon sa Mega Lotto, o sa sweepstake. Abay, wala pa naman siya sa 100. Pero doktora, common sense will tell us, hindi niya na makikitang magkukuleho yung anak niya. Diyos ko po naman, pineapple bayan. 68, ibig sabihin 88. Isang araw lang din na sinasabi na hindi mo na makikita, na sasabihin pag pumasok sa kinder yung anak niya, ay kayo ba yung lolo nitong batang ito? Oo. So, minsan ganun yung mga nagiging, yung mga nagiging pagsasabi. Pero, one thing, una-una, si Papa Jack, di ba? Gandang pangalan, Papa Jack. Oo nga, kaya nga ito si Papa Jack. Alam mo, actually, Papa Jack ito ang pakiramdam ko, pinidyo nito, Cole. Alam mo, Papa Jack, unang-una, ganito na lang. Siguro dahil kasi may pananagutan ka rin dito sa iyong karelasyon ngayon. Pwede mo naman ipaintindi sa mga anak mo kung ano talaga kung bakit mo ginusto itong relasyon na to. Dahil kasi guminsan napakahirap para sa isang 68, lalo na kung isang nyudog ganon, yung may feeling na talagang being alone and empty. Alam niyo, napakahirap maintindihan ng ibang mga anak na ang isang magulang pag nagkaroon ng feeling of emptiness and aloneness. Ang kinakatakot na siguro, doktora, ng mga anak, baka atakihin sa puso si tatay. Pero natapos na, ayan na nga, nakabuo na nga. So, walang nangyaring heart attack. Usually kasi, pag ganyang edad, nag-engage pa sa, alam mo na, sa marubdob at madamdaming aktibidades, nagkaka-heart attack. Naninigas na lang. Nanigas sa taas at saka sa baba. Oo. Sir, unang-una, Papa Jack, talagang kailangan meron kang regular na check-up medically sa cardiologist mo kasi mahirap na masyadong bumilis ang pigtik ng puso. Talagang may tendency kang atakihin. Second, siguro pagdating sa pagkakataon na sana maipaliwanag mo rin sa mga anak mo kung sakasakaling iluwal na ang batang, ang iyong bagong anak, walang kasalanan yung bata. Kasi baka mamaya from yung hindi kinikibo yung nanay, ang mangyari naman, mapagpundunan yung bata. Kasi may mga ganun ang nangyayari, di ba? Nagkakaroon ng tinatawag na displacement of anger. Oo. So sana hindi nila maisip yung magkaroon ng ganong pagkakataon. So, paano ito? Ano nga gawin ni tatay, ni Jack? Will he call his kids and tell them na, oy, batiin nyo na, kausapin nyo na itong girlfriend ko?
How will he do that? Time heals all wounds. So, pwedeng it will take time. Or kung sasabihin natin, hindi talaga magkakaroon ng pagkakataon. Pero meron siyang pagkakataon na makausap ang kanyang mga anak. Ibigay niya yung kanyang side, ibigay niya yung, ipakita niya na hindi ibig sabihin na kahit na ako ay nagkaroon ng bagong partner, na wala ang pagmamahal ko sa inyo bilang mga anak. Dahil kasi, anak kayo, the love remains. You are my children. Correct. Iba yung love sa anak at iba yung love sa partner. Yes. Oo. Kaya huwag siyang matatakot doon. Kasi kumisan kung paulit-ulit niyang papaalalahanan niya yung mga anak niya ng ganon at hindi naman selfish yung kanyang pagmamahal. In fact, naging selfless siya eh. Kasi bigla siyang nagmahal na hindi niya na-consider yung mga iba pang mga elemento. So, dito lang makikita na pwede pala na magmahal tayo to be selfless, and that unconditional love sa mga anak natin, pwede pa rin natin maipakita at sana maintindihan ng mga anak niya yun. Alright, very well said, Dr. Camille. Nako, thank you very much ulit. Abay, kita tayo next week, Dr. Camille. Ayaw naman, thank you sa ulitin. Alright. Tatay Jack, like I said, Tatay Jack call me anytime. Kung pero masasabi ko, kausapin mo yung anak mo, dahan-dahanin mo lang. Bueno, ala na ho talaga tayong oras, mga tol, mga best. Monday, I'll see you again, guys, Ingat po. Have a nice weekend. Ako po si Erwin Tulfo. Nag-iwan po sa inyo ng isang magandang hapon. Bayan! Philippine Broadcasting Service.